Isipin kung sinabi ko na mayroong isang araw na kilos, kasing simple ng otomatiko, may kakayahang radikal na pagbabago ng iyong paraan ng pag-iisip, paglikha at kahit na pagpapasya. Hindi ito komplikadong mga pamamaraan o mamahaling pamamaraan, ngunit isang bagay na ginagawa mo araw nang hindi napagtanto ang iyong nakatagong potensyal. Ang mga maliliwanag na pilosopo, revolusyonaryong inventor, at mga pinuno ng pangitain ay namuno sa lihim na ito sa loob ng maraming siglo, at ang modernong agham ay nagsisimula lamang na malutas kung bakit. Mahigit sa 2,000 taon na ang nakalilipas, sa shaded Alamedas de Athens, isang pangkat ng mga nag-iisip ang nagtipon sa paligid ng Aristotle. Hindi sila nakaupo sa mga saradong silid, sa kabilang banda, lumakad sila habang pinagtatalunan nila ang mga ideya. Tinawag nila ang kanilang sarili na peripatetic, isang salita na nagmula sa Greek peripatein, paglalakad. Para sa kanila, ang paglalakad ay hindi lamang pag-aalis, ito ay isang ritual na pagtuklas. Aristotle intuited kung ano ang kinukumpirma ng neuroscience ngayon, kapag inilipat natin ang katawan, ginising natin ang isip. Ang bawat hakbang ay nagpapa-aktibo sa sirkulasyon ng dugo sa prefrontal cortex, isang lugar na responsable para sa pagkamalikhain at paglutas ng problema. Ang ritmo ng mga paa ay nag-synchronize ng mga hemisferes ng utak na lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa mga pananaw sa henyo. Hindi nakakagulat na ang kanyang mga obra maestra ay ipinanganak sa paggalaw, hindi pagkatapos ng isang mesa. Pagkalipas ng mga siglo, pinagtibay ni Charles Darwin ang parehong ugali sa kanyang pag-aari sa loob ng Inglaterra. Sa tuwing nahaharap siya sa isang hamon na agham, inilagay niya ang kanyang ginugol na bota at sinundan ang isang ruta na mahal na tinawag na The Way of Thought. Sa halos 1 milya ang haba, ang ruta na iyon ay ang kanyang panlabas na laboratorio. Doon, sa pagitan ng mabagal na mga hakbang at malalim na pagmuni na ang teorya ng ebolusyon ay nagsimulang mabuo. Sumulat si Darwin sa kanyang mga tala-arawan, ang aking pinakamahusay na mga ideya ay bumangon kapag naglalakad ako. Ngayon, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang aktibidad ng malikhaing utak ay maaaring tumaas ng hanggang sa 60% sa panahon ng paglalakad. Hindi ito magic, ito ay biology. Ang mga great genius ay simpleng alam kung paano tamasahin ang mekanismong ito bago ito ipinaliwanag. Ang mga pilosopo ng Stoic, naman, ay nakakita ng isang bagay kahit na mas malalim, isang ehersisyo sa pag-alam sa sarili at pagiging matatag. Para sa Epikteto, ang bawat hakbang ay isang pagpapahayag ng kalooban. Itinuro niya, huwag pag-usapan ang tungkol sa kung paano ang isang banal na tao ay dapat na makakuha at magpakita ng kanyang mga yapak. Naniniwala ang mga Stoics na ang karakter ay hinuhulaan sa maliit na araw na mga pagpipilian, lumipat kapag nasaktan ang mga binti, umalis sa bahay kapag humihingi ng pahinga ang katawan. Si Emperor Marco Aurelio, halimbawa, ay nagsulat ng kanyang mga pagmumuni sa mga mahabang martsa kasama ang kanyang mga legion. Ang kanyang mga gawa, na itinuturing na alahas ng pilosopiya, ay ipinanganak mula sa ritmo ng kanilang paglalakad sa mga kalsada ng Imperyo ng Roma. Para sa kanila, ang paglalakad ay isang talinghaga para sa buhay, patuloy na sumulong, anuman ang mga hadlang. Ngunit ano ang lihim sa likod ng kapangyarihang ito? Inihayag ng agham na kapag naglalakad, ang ating utak ay pumapasok sa isang estado na katulad ng pagmumuni. Ang tawag sa hapon na si Shinrin-yoku ang key forest bats, na kalmado ang isip. Ang mga Scandinavians ay may thrill of life, ang panlabas na buhay na nagpapanibago sa espiritu. Ang pangkaraniwan ng lahat ay ang ritmo, ang paulit-ulit na mga hakbang na katahimikan ang ingay ng kaisipan na naglalabas ng puwang para sa mas malinaw at mas orihinal na mga saloobin. Sa panahon ng paglalakad, ang karaniwang network ng utak ay isinaaktibo, isang neural system na nag-iilaw kapag hindi kami nakatuon sa mga tiyak na gawain. Ito ay sa estado na ito ng key autopilot na ang hindi inaasahang koneksyon ay nangyayari na lumitaw ang mga makabagong solusyon. Hindi sinasadya na lumakad si Einstein sa Princeton habang binubuo ang teorya ng kapamanggitan o na sinulyapan ni Nikola Tesla ang kanyang mga imbensyon sa mga kalye ng New York. Gayunpaman, ang paglalakad ay hindi isang pribilehiyo ng mga henyo. Sa isang hyper-connected na mundo, kung saan ang mga abiso at impormasyon ay nagbomba sa amin ng non-stop, ito ay nagiging isang malakas na tool sa muling pagkonekta sa iyong sarili.
Kapag lumabas ka upang maglakad, walang cellphone, walang mga headphone, isang bagay na pambihirang nangyayari. Una, ang isip ay sinalakay ng mga labi ng araw na buhay, mga listahan ng mga gawain, alalahanin, nakabinbin na pag-uusap. Ngunit unti-unting binabayaran ang kaguluhan na ito. Pagkatapos ay lumitaw ang mga tunay na pananaw, ang mga ideyang tila nakatago sa ilalim ng mga layer ng mga abala. Tinawag ng Stoics ang mga sandaling ito na panloob na dialogo. Para sa kanila, ang karunungan ay hindi lamang tungkol sa mga libro, ngunit ng kakayahang marinig ang kanilang tinig, at ang paglalakad ay ang gatiway sa sarili na ito. Natuklasan din ito ng mga kontemporaryong pinuno. At kapangyarihan. Si Steve Jobs ay sikat sa kanyang mga pagpupulong sa paa. Ang pinakamahalagang desisyon ng Apple ay hindi ginawa sa mga silid ng kumperensya, ngunit sa mahabang paglalakad sa campus. Kapag gusto ko ng isang seryosong pag-uusap, inaanyayahan ko ang tao na maglakad, anya. Alam niya na ang kilusan ay sumira sa mga hadlang, nakaka-relax na pag-igting at ginawang silid para sa pagkamalikhain. Pinagtibay din ni Mark Zuckerberg at Barack Obama ang ugali, ang una upang talakayin ang mga diskarte sa Facebook, ang pangalawa upang pagnilayan ang mga isyong pampulitika habang gumagala sa White House Gardens. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakad ay nagtatanggal ng formalidad ng mga saradong kapaligiran. Kung walang mga talahanayan sa mga tao, nang walang mga screen ang naghahati ng pansin, mayroon lamang ritmo ng mga yapak at kalayaan na mag-isip ng walang mga string. Mayroon ding isang pilosopikong aralin na nakatago sa paglalakad, ang sining ng pagtanggap kung ano ang hindi natin makontrol. Kapag lumabas ka, hindi mo pipiliin ang klima, hangin o lupa. Maaari lamang itong umangkop at magpatuloy. Ito ay isang paggalaw, shape stoic na pagsasanay. Binubuo ito ng Epikteto, huwag mangangailangan ng mga bagay na mangyari hanggat gusto mo, ngunit nais na mangyari ito sa nangyari at magiging masaya ka. Sa bawat hakbang, natututo tayong dumaloy sa buhay sa halip na pigilan ito. Sa makatuwid, sa susunod na pakiramdam mo ay natigil sa isang problema, malikhaing naharang o simpleng na overload, subukan ang isang millennial solution, bumangon at magsimulang maglakad. Hindi bilang isang paraan upang dumating sa isang lugar, ngunit bilang isang pagtatapos sa sarili nito. Hayaan ang ritmo ng iyong mga hakbang na ayusin ang iyong mga saloobin, upang mabago ang iyong pananaw, na ang katahimikan ng kilusan ay nagpapakita ng mga sagot na hindi mo alam. Pagkatapos ng lahat, ang henyo, kaliwanagan at kahit na panloob na kapayapaan ay maaaring mas malapit kaysa sa iniisip mo, gawin lamang ang unang hakbang. Ang bawat hakbang ay isang gawa ng pagtanggap ng katotohanan. At sa parehong oras, isang kilos ng pagpayag na magpatuloy. Umuulan? Naglalakad ka sa ulan. Venta. Sumulong ka laban sa hangin. Ang pagkapagod ba ay pisilin? Nalampasan mo ang pagkapagod sa bawat hakbang. Kaya, ang paglalakad ay nagiging isang paaralan ng buhay, kung saan ang bawat aralin ay nakaukit sa aspalto sa ilalim ng mga paa nito. Itinuturo nito sa amin ang pangunahing prinsipyo ng Stoic, hindi natin makontrol ang mga panlabas na kalagayan, ngunit maaari nating laging piliin kung paano mag-reaksyon sa kanila. At ang pagpili na ito, ang pagpili na magpatuloy sa paglalakad, nakalimutan ang aming karakter higit sa anumang salita. Ang mga modernong agham ay nagbubukas ng mga nakakagulat na lihim tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating katawan habang naglalakad tayo. Sa bawat hakbang, ang isang talo ng mga reaksyon ng biochemical na literal na muling configure ang ating utak. Ang neurotrophic factor na nagmula sa utak, GISD, ay pinakawalan, isang protina na nagpapasigla sa paglaki ng mga bagong neuron at pinapalakas ang mga koneksyon sa pagitan nila. Dagdagan ang mga antas ng serotonin at dopamine, mga hormone ng kaligayahan at pagganyak. Binabawasan nito ang cortisol, ang stress hormone na nag-aalis ng ating kalusugan at nag-click sa ating isip. Ngunit ang pambihirang ay ang paglalakad ay aktibo sa hippocampus, ang rehiyon ng utak na responsable para sa memorya at pag-aaral. Ang mga regular na naglalakad ay nagpapanatili ng mas mahusay na impormasyon, matuto ng mas mabilis at mapanatili ang kalinawan ng kaisipan ng mas mahaba. Ito ay hindi lamang pisikal na aktibidad, ito ay pagkain para sa utak. Ang bawat hakbang ay ginagawang mas matalinong, ang bawat lakad mas malakas.
Ang mga sinaunang tao ay hindi alam ang neuroscience, ngunit ibinigay nila ang katotohanan na ito. Alam nilang intuitively na ang paglalakad ay hindi lamang isang paraan upang makakuha ng isang lugar, ngunit isang paraan upang maging isang mas mahusay na bersyon ng sarili. Mayroong isang espesyal na mahika sa kung paano ang paglalakad ay muling nakakonekta sa amin sa natural na ritmo ng buhay. Sa isang mundo ng mga artificial at air conditioning lights, nakalimutan natin na bahagi tayo ng kalikasan. Maglakad sa kakanyahan na ito ay nagbabalik sa amin. Kapag naglalakad ka, ang iyong hininga ay nag-synchronize ng ritmo ng mga hakbang. Ang pulso ay bumabagal hanggang sa matagpuan nito ang likas na oras, at ang mga tono ng kamalayan sa dalas ng lupa sa ilalim ng mga paa nito. Natagpuan ng mga mananaliksik ng hapon na 15 minuto lamang ang paglalakad sa isang kagubatan ay binabawasan ang stress kaysa sa anumang gamot. Ang mga puno ay naglalabas ng mga flaxseeds, mga sangkap na nagpapatibay sa aming immune system. Ngunit hindi lang ito kimika. Ito ay isang bagay na paalalahanan ang kaluluwa kung sino talaga tayo, hindi mga makina na nakakulong sa mga tanggapan, ngunit ang mga nabubuhay na nilalang na ginawa upang lumipat sa ilalim ng bukas. Ang bawat hakbang sa damo, sa buhangin o isang ruta sa kakahuyan ay isang pagbabalik sa bahay, sa aming tunay na kalikasan. Sa sama na ito, nakakakuha tayo hindi lamang kalusugan para sa katawan, kundi kapayapaan sa kaluluwa. Gayunpaman ang totoo. Ang kapangyarihan ng lakad ay hindi isiniwalat sa mga kaswal na paglilibot, ngunit sa isang tao na kasanayan. Ang mga Stoics ay naging lakad sa espiritual na ehersisyo, at magagawa mo rin ito. Magsimula sa simple, tuwing umaga, bago sumisid sa iyong mga gawain sa araw, magtabi ng 10 minuto para sa isang lakad. Dahang maglakad na may buong pansin. Pakiramdam ang pakikipag-ugnay sa mga paa gamit ang sahig. Makinig sa ritmo ng iyong hininga. Payagan ang mga saloobin na dumating at pumunta nang hindi kumapit sa kanila. Hindi ito ang oras upang planuhin ang araw o malutas ang mga problema, oras na upang naroroon dito at ngayon. Unti-unting dagdagan ang tagal ng mga paglalakad at lumikha ng kanilang sariling trail of thought, tulad ng ginawa ni Darwin. Maaari itong maging isang ruta sa parke, isang kalsada sa tabi ng isang ilog o isang kandungan lamang sa bloke. Ang mahalagang bagay ay regularidad. Araw-araw, anuman ang panahon, gawin ang iyong ritual na paggalaw. Sa lalong madaling panahon mapapansin mo, ang iyong mga saloobin ay magiging mas malinaw, ang iyong mas matalinong mga pagpapasya, at ang iyong kaluluwa ay mas matahimik. Ang lakad ay magiging araw-araw na mapagkukunan ng lakas at inspirasyon. Ngunit ito ay sa mga oras ng krisis at mahirap na mga pagpapasya na ang paglalakad ay nagpapakita ng mas malalim na lakas nito. Kapag ang mundo ay tila bumagsak sa paligid nito, kapag ang mga problema ay tila hindi matutunaw at ang hinaharap ay nagiging malabo, mayroong isang simpleng kilos na maaaring baguhin ang lahat, bumangon at naglalakad. Hindi upang makatakas sa mga hamon, ngunit upang harapin ang mga ito ng isang malinaw na pag-iisip. Ang paglalakad sa mga mahihirap na oras ay isang gawa ng pananampalataya sa sarili nito, isang pahayag sa universo na hindi ka sumuko. Ang bawat hakbang ay nagsasabi, sumulong pa rin ako, sa kabila ng lahat. Tinawag ito ng mga Stoics na love fati, hindi pagbibitiw, ngunit ang aktibong pagtanggap ng mga hamon sa buhay. Kapag naglalakad ka kasama ang panloob na disposisyon na ito, isang himala ang nangyayari. Ang mga problema ay hindi nawawala, ngunit nawalan sila ng kapangyarihan sa iyo. Nakikita mo ang mga ito mula sa isang mas mataas na pananaw, makahanap ng hindi inaasahang mga solusyon at mabawi ang lakas upang kumilos. Maraming magagaling na pinuno at nag-iisip ang nagsabi kung paano ipinanganak ang kanilang pinakamahalagang desisyon sa panahon ng paglalakad sa mga oras ng krisis. Ang paggalaw ng mga binti ay nagising ang paggalaw ng kaluluwa, at kung saan sa sandaling mayroong kadiliman, ang ilaw ng pag-asa ay nailawan. Ang lakad ay mayroon ding regalo ng pagpapagaling hindi lamang sa katawan, kundi ang kaluluwa. Sa psikolohiya, mayroong konsepto ng paggalaw ng therapy, at ang paglalakad ay isa sa pinakamalakas na anyo nito. Kapag naglalakad kami, lalo na sa isang palaging bilis, ang ating utak ay pumapasok sa isang estado na katulad ng pag-aalinlangan. Sa estado na ito, ang hadlang sa pagitan ng kamalayan at walang malay na natunaw, pati na rin ang mga hangganan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang mga lumang sugat ay lumitaw sa ibabaw,
hindi na bilang mga mapagkukunan ng sakit, ngunit bilang materyal para sa pag-unawa at pagpapagaling. Maraming mga therapist ang gumagamit ng paglalakad therapy, nagsasagawa ng mga sesyon habang naglalakad sila kasama ang kanilang mga pasyente. Alam nila na ang kilusan ay tumutulong sa mga tao na magbukas, ihulog ang mga panlaban at pinapayagan kang pag-usapan ang tungkol sa kung ano ang imposible sa loob ng isang tanggapan. Kung nagdadala ka ng isang matandang sakit, nasaktan o takot, subukang pagalingin sila sa paglalakad. Maglakad at payagan ang mga emosyong ito sa ibabaw. Huwag tumakas mula sa kanila, maglakad kasama nila. Hakbang pagkatapos ng hakbang, paghinga pagkatapos ng paghinga, malaya ka mula sa kung ano ang pinananatiling bilanggo. Ang paglalakad ay isang paraan para sa panloob na kalayaan. Sa mga kultura sa buong mundo, ang paglalakad ay palaging link sa espiritual na hangarin at panloob na pagbabagong anyo. Ang mga Christian pilgrim ay naglalakad sa landas ng Santiago. Ang Buddhist monks ay nagsasanay sa paglipat ng pagmumuni-muni. Ang mga Muslim ay pumapalibot sa Kaaba ng 7 beses. Ginugol ni Sadhus Hindus ang kanilang buhay na gumagala. Ang lahat ng mga tradisyon na ito ay naunawaan ang parehong katotohanan, ang paglalakad ay hindi lamang isang pisikal na kilos. Ito ay isang espiritual na kasanayan. Ang bawat hakbang ay maaaring maging isang panalangin, bawat milya, isang hakbang patungo sa katotohanan. Hindi mo na kailangang dumaan sa libong mga kilometro o maging isang peregrino. Maaari nitong on ang iyong araw na lakad sa isang sagradong paglalakbay. Maglakad ng pasasalamat para sa bawat paghinga, para sa bawat pagkakataon na lumipat. Maglakad na may balak na maging mas mahusay kaysa kahapon. Maglakad na may bukas na puso para sa kung ano ang reserba sa iyo ng buhay. Kaya, kahit na ang isang maikling paglalakbay sa bakery ay magiging isang paglalakbay sa paglalakbay patungo sa pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang paglalakad ay nag-ugnay sa amin hindi lamang sa lupa sa ilalim ng ating mga paa, kundi pati na rin sa langit sa ating mga ulo. Ipinapaalala niya sa amin na tayo ay mga nilalang na may kakayahang mga himala. Ngayon alam mo ang mahusay na lihim na itinago ng mga pantas na tao sa loob ng maraming siglo. Ang simpleng gawa ng paglalakad ay isang kapangyarihan na may kakayahang baguhin ang kanilang buong buhay. Bukas, sa paggising, hindi agad maabot. Ang cellphone. Bumangon ka, ilagay sa isang pares ng komportableng sneaker at palda para sa iyong unang malay, tao na lakad. Pakiramdam kung paano, sa bawat hakbang, ikaw ay naging mas malakas, mas matalinong, mas malaya. Ito ang simula ng iyong landas patungo sa panloob na kadakilaan. Kapag ang tekstong ito ay umabot sa 5,000 mga pagpapakita ng suporta, ibubunyag ko sa iyo ang isang pamamaraan ng paghinga ng ninuno na, sa loob lamang ng 5 minuto, ay maaaring mabago ang iyong estado ng kamalayan at unlock ang mga nakatagong reserba ng panloob na lakas. Ang pagsasanay na ito, na ipinadala ng mga henerasyon ng mga masters, ay tulad ng isang susi na magbubukas ng mga pintuan sa mas malalim na sukat ng iyong pagkatao. Mag-iwan sa mga komento kung aling ideya ng nilalamang ito ang sumasalamin sa iyo. Marahil ito ay ang pagtuklas na ang kadakilaan ay nagsisimula sa maliliit na hakbang o ang pag-unawa na ang katawan ay isang templo ng pagbabagong anyo. Ang bawat salitang ibinabahagi mo dito ay nagiging isang pangako sa iyong sarili, isang boto na hindi mo hahayaan na mawala ang karunungan na ito sa daloy ng araw-araw na buhay. Tandaan, ang landas sa karunungan ay hindi isang abstract na teorya, ngunit isang praktikal na paglalakbay na nagsisimula ngayon. Bigyan ang unang hakbang ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang oras, ngayon. Ang buhay ay hindi naghihintay para sa mga nag-aalangan, ngunit inihayag ang sarili sa mga kumikilos. Ang sahig ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Magsimulang maglakad.